Hello po, ma'am. May I kindly ask po about sa lesson plan for Teacher 1 applicant po? Mas maganda po ba pag may indicator na nakalagay po? Thanks, ma'am. Hi, teachers! Kumusta? Kumusta? Ayan. So, depende, again, lagi ko sinasabi dito, no? Depende sa division office kung anong format ang gusto nila. May iba kasi na ang format walang indicators, ang iba meron. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, mas maganda na ilagay nyo na yung indicator para yung observer, pag tinignan na niya, alam na niya kung ano yung makikita niyang indicators sa ginagawa mo. At ano nga ba itong mga indicators na to? Siyempre, ready tayo dyan. So, ito yung mga indicators. Pero alam ninyo, sa inyo, sa mga applicant, hindi lahat ito ipapakita. So, may gusto lang silang makita sa inyo dyan. Depende yan sa orientation ninyo kung ano yung mga gusto nilang makita sa inyo. Halimbawa na lang ito. Ito yung orientation nila sa San Fernando. Ang gusto nilang makita yung apply knowledge of content within and across. And then, use of range of teaching strategies. Actually, yung 1 to 5. So, malabo siya. Gamitin natin to. Itong 1 to 5. Okay. Yung number 2, sorry, hindi ko makita po. Pasensya na. Yung paggamit ng, dapat kapag nagturo ka, may numeracy and literacy na gusto silang makita. Sa number 3, dapat mapaano mo yung higher order thinking skills ng mga bata. Number 4, kailangan tama yung flow mo, na plano mo ng tama, na implement mo developmentally. Ibig sabihin, tama yung pagkakasunod-sunod ng lesson plan mo, yung flow ng pagtuturo mo. And number 5, of course, tama yung mga ginamit mong formative, diagnostic, and even yung quizzes. So, ibig sabihin, dapat ma-achieve mo talaga yung objectives mo. So, ito yung indicators dun sa San Fernando Elementary. San Fernando Elementary, I mean, dito sa San Fernando, Pampanga. Pero kung titingnan, ito lahat yung indicators. Sabi ko nga, depende sa DO ninyo kung ano lang yung gusto nilang makita. Kasi lalong-lalo na 20 to 30 minutes lang naman ang demonstration. Ma'am, may mga nagtatanong, paano yon ma'am? 20 to 30 minutes lang, hindi matatapos. Okay lang. Hindi naman kailangan matapos. Pinakasekreto dyan, gusto lang talaga nilang makita paano ka magturo, paano ka mag-deliver, ano yung mga ina-apply mong strategy, paano mo i-insert itong numeracy and literacy sa topic mo. Alam mo ba tinuturo mo? Master mo ba yung content? Ganun lang naman talaga ang titignan nila sa inyo. Kaya ang unang-una sa lahat dyan confidence, tiwala sa sarili. Huwag kayong mahiyain. So, eto nga, ano ba, explain pa ba natin 'tong mga indicators? Sige, explain natin. Actually, ako no'n, nung nag-apply ako, actually kahit nung nag-CO ako, may mga ilan lang dapat na i-check diyan, pero ginawa ko lahat. O, 'di ba, pasaway. So, explain natin isa-isa. Okay, number 1 indicator sabi niya is applied knowledge of content within and across curriculum teaching area. So, ibig sabihin nito, dun sa tinuturo mo, dun sa lesson mo, merong within and across. Ito yung pinapasok natin yung integration, okay? Yung same sa topic natin at may ibang subject na pwede nating magamit na ma-integrate sa topic natin. Number 2, use a range of teaching strategies that enhance learner achievement in literacy and numeracy skills. Sa madaling salita, dapat nagpapabasa ka sa mga bata. Dapat na de-develop yung pagbabasa nila. Not only literacy, but also numeracy. Alam niyo yung sikreto dito, di ba ang numeracy talaga more sa math yan makikita. Pero kapag math, pag mathematics, may literacy kasi nagbabasa sila din, no? Pero kapag English ang subject mo, minsan ang hirap maghanap, ang hirap mag-isip ng numeracy, tama? Pero ako ang gagawin ko no'n, sequence, basta yung makaka-relate, I mean yung may numeracy skills pa rin na mai-a-apply yung mga gano'n ang numeracy skill. Pagbibilang, hindi lang basta pagbibilang, yung pagkakasunod-sunod ng number, ayan. Puwede naman kayong mag-search po niyan, pero yan yung sinasabi sa number 2. Dapat kapag nagtuturo ka, nade-develop yung skills nila sa pagbabasa at sa pagbibilang, not just only counting, but yung numeracy skills nga. Number 3, applied a range of teaching strategies to develop critical and creative thinking as well as other higher order thinking skills. Sa madaling salita, dito yung lagi tayong may tanong, why, how. Hindi lang pwedeng puro what. Kailangan yung bata, kapag nagtanong ka, mas palalimin mo pa yung tanong. So, nade-develop yung creative, I mean, higher order thinking skills nila. Hindi tayo pwedeng dun sa what and when lang. Dapat may how and why. Mas pinapalalim natin yung pag-iisip nila. Number 4, manage classroom structure to engage learner. Dito ako tumitingin kasi ang liit dito.
individually or in groups in meaningful exploration, discovery, and hands-on activities within a range of physical learning environment. Ibig sabihin nito, ito yung mga pag-game, pag-group activity, ito yung learning by doing nila. And dapat na ma-manage mo sila ng tama at na-engage mo sila. So, dito kailangan yung mga interactive learning. Ako, isa sa mga ano ko yung 1, 2, 3, wow, magaling. Yung mga ganon, na-engage mo yung mga bata sa mga simple phrases. And then, syempre, yung mga activities, mga pag-game. Number 5, manage learner behavior constructively by applying positive and non-violent discipline to ensure learning focus environment. So, dito rin, pwede rin yung sinabi ko dito, nandito yung phrases. Or kaya yung 1, 2, yung manahimik sila. Paano mo i-manage yung classroom? And also, their behavior. At syempre, dapat in a positive way, hindi yung nakakasakit. Number 6, use differentiated developmentally appropriate learning experiences to address learners' gender needs, strength, interests, and experience. Ito yung sinasabi nilang differentiated instruction. Ito yon. Siyempre, kung may mga magagaling kumanta, may mga magaling sumayaw, magagaling magtula, magagaling mag-drawing, magaling magsulat, tignan mo, depende sa kagalingan nila, depende sa gender nila, sa needs nila, sa strength and interest nila. So, gagawa ka ng activity na magbe-base sa kanila. Kaya yun nga, use differentiated instruction. Number 7, planned, managed, and implemented developmentally sequenced teaching and learning process to meet curriculum requirements and varied teaching content. Sa madaling salita, kailangan nasusunod mo yung pagkakasunod-sunod talaga ng lesson plan mo o tamang flow, tamang pagkakadeliver ng lesson mo. Kasi dapat talaga sequentially para alam nila anong pagkakasunod. Baka ang mahirap kasi binigay mo agad yung mahirap, paano maintindihan ng bata. Kaya dapat sequentially. Ano bang mauuna? Magpa-quiz o magturo muna? 'Di ba? Gano'n. Kumbaga sa madaling salita, sundin mo lang yung flow ng lesson plan mo at dapat sa pagkakagawa mo ng lesson plan, sunod-sunod din at tama din. Kaya nga sabi, developmentally sequence. At syempre, paano mo sasabi na tama yung flow mo? Syempre, dapat ma-achieve mo talaga ano yung objectives ni. Dito rin pumapasok kung sinabi mong within 45 minutes, dapat within 45 minutes nakuha mo talaga yung objectives ninyo. Number 8, selected, develop, organize, and use appropriate teaching and learning resources, including ICT to address learning goals. Okay, ito yung mga instructional material. So, nandyan yan kung gusto mong makulay, malaki, dapat yun tama lang. Alam niyo yung pinaka-ano dito, ICT. Ako, ito yung sikreto ko. Ang lagi kong ginagawa, gumagawa ako talaga ng video, yung kapag sa motivation, kasama ko doon sa video, tapos sumasayaw ako or kumakanta. So, doon pa lang talaga, ini-integrate ko na yung ICT. And alam niyo yung sa PowerPoint, gusto ko yung may bago ano, yung lalabas yung answer, gano'n. So, may pa-games sa madaling salita. And number 9, design, selected, organize, and use diagnostic, formative, and summative assessment strategies consistent with curriculum requirement. So, dito, ano nga ba pag sinabi nating diagnostic? Ito yung pre-test. Okay, tinitingnan mo ano yung prior knowledge ng mga bata. Pag sinabi nating formative, ito yung question and answer, yung nagtataas yung mga bata, nakikita mo sino yung nakakaintindi, sino yung kailangan pa ng tulong, ganon. At yung summative test, ito na yung quiz nila. At dito mo masasabi kapag pasado sila, out of 80 gano'n, um, nakuha mo, na-achieve mo yung goal mo, charis. So yun po yung ating indicators. So again, ito yung 9, pero depende yan sa, DO ninyo kung ano yung mga gusto nilang makita. Pero actually, maipapakita mo lahat ito, kaya. Kaya, mas maganda. Pero huwag kayong mai-stress kapag hindi niyo natapos yung demo ninyo kung 20 to 30 minutes lang. Kung natapos lang kayo dun sa activities, okay lang. Basta nakita nilang nag-enjoy ka, nag-e-enjoy yung mga bata, alam mo how to manage your classroom, how to manage. Sunod-sunod naman yung pagkakagawa mo dun sa lesson plan na bigay mo naman yung lesson plan mo ng tama sa kanila kasi kahit basahin nakita kanila paano magturo tapos titignan na lang nila lesson plan mo, perfect ka na. And yun, at yun lamang po. God bless.